New Orleans Pelicans versus Golden State Warriors, game preview and key players, at ang pagbabalik ni DeJounte Murray. Ang darating na laban sa pagitan ng Golden State Warriors at New Orleans Pelicans ay isa sa mga pinaka-inaabangang games sa NBA ngayong linggo dahil sa makabuluhang mga storyline na bumabalot dito. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na isa lamang itong regular season matchup sa Western Conference. Ngunit kapag mas sinuri ang sitwasyon ng dalawang team, malinaw na mas malalim ang kahulugan ng larong ito, lalo na dahil sa pagbabalik ni DeJounte Murray sa court matapos ang matagal na pagkawala. Sa kasalukuyan, ang Golden State ay mas mataas ang posisyon sa Western Conference kumpara sa New Orleans. Ang Warriors ay patuloy na nakikipaglaban para sa mas magandang playoff seeding at ipinapakita nila ang consistency na naging tatak ng kanilang organisasyon sa nakaraang dekada. Gayunpaman, hindi rin sila ligtas sa mga hamon. Ang pagkawala ng ilang mahahalagang manlalaro ay naglagay sa kanila sa isang sitwasyong kailangang mag-adjust at umasa sa mas malalim na bahagi ng kanilang roster. Isa sa mga pinakamalaking dagok sa Warriors ay ang pansamantalang pagkawala ni Stephen Curry, ang kanilang franchise cornerstone at pangunahing scorer. Kilala si Curry sa kanyang elite 3-point shooting at kakayahang baguhin ang daloy ng laro sa loob lamang ng ilang minuto. Kapag wala siya sa lineup, malinaw na nababawasan ang spacing at offensive gravity ng team. Dagdag pa rito ang pagkawala ni Draymond Green na nagsisilbing defensive anchor at emotional leader ng team. Ang kanyang kakayahan sa playmaking at komunikasyon sa depensa ay mahalaga sa sistema ng Warriors. Bukod sa kanila, hindi rin nakabiyahe patungong New Orleans si Kristaps Porzingis dahil sa isang karamdaman. Bagamat bagong dating lamang siya sa roster, malaki ang naiaambag niya sa floor spacing at rim protection. Ang kanyang presensya sa loob at labas ng paint ay nagbibigay ng versatility sa frontcourt ng Warriors. Dahil sa mga injury at absences na ito, napipilitan ang coaching staff ng Golden State na magbigay ng mas malaking papel sa mga role players at mas batang players. Sa kabila ng mga problemang ito, nananatiling mapanganib ang Warriors. Ang kanilang sistema ay nakaangkla sa mabilis na ball movement, off-ball screens, at kolektibong paggalaw sa opensa. Kahit wala ang kanilang mga stars, ang kultura ng team na binuo sa loob ng maraming taon ng tagumpay ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang manatiling kompetitibo. Sa ganitong mga sitwasyon, nasusubok ang lalim ng roster at ang kahandaan ng mga bench players na mag-step up. Samantala, sa panig ng Pelicans, ang season na ito ay naging mabigat at puno ng pagsubok. Malaki ang inaasahan ng franchise nang makuha nila si DeJounte Murray mula sa Atlanta Hawks noong nakaraang off-season. Ang planong ipares siya kay Zion Williamson ay itinuturing na potensyal na game changer para sa team. Si Zion ay kilala sa kanyang lakas at explosiveness sa loob ng paint, habang si Murray naman ay isang two-way guard na may kakayahang mag-score, mag-rebound at mag-assist ng bola. Ngunit ang mga plano ay naputol nang magtamo si Murray ng malubhang Achilles injury noong January 31, 2025 sa isang laro laban sa Boston Celtics. Ang ganitong uri ng injury ay isa sa pinakakinatatakutan ng mga atleta dahil nangangailangan ito ng mahabang rehabilitasyon at maaaring makaapekto sa bilis at explosiveness ng isang player. Sa resulta, hindi na siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng season at ang Pelicans ay nahirapang mahanap ang consistency na kanilang inaasam. Kaya naman ang pagbabalik niya ngayong 2025-2026 season ay hindi lamang simpleng injury update. Ito ay simbolo ng determinasyon at tiyaga. Mahigit isang taon siyang sumailalim sa rehabilitasyon, isang proseso na hindi lamang pisikal kundi mental din. Para sa isang atleta, ang pagbabalik mula sa ganitong injury ay nangangailangan ng matinding disiplina at kumpiyansa sa sariling katawan. Marami ang nagtataka kung paano siya gagamitin ng coaching staff ng Pelicans sa kanyang season debut laban sa Warriors. Malamang na magkakaroon siya ng minutes restriction upang maiwasan ang overexertion. Ngunit kahit limitado ang kanyang oras sa court, ang kanyang presensya pa lamang ay maaaring magbigay ng emotional lift sa team at sa kanilang fanbase. Ang kanyang agresibong depensa at playmaking ay maaaring makatulong upang pabagalin ang tempo ng Warriors at guluhin ang kanilang offensive rhythm. Isang mahalagang aspeto ng larong ito ay ang match-up sa backcourt. Kung maglaro si Murray laban sa mga pangunahing ball handlers ng Warriors, makikita agad kung bumalik na ba ang kanyang lateral quickness at defensive instincts.
Kilala siya sa kanyang haba at kakayahang mangagaw ng bola, kaya't posibleng magdulot siya ng turnovers na magbibigay ng transition opportunities sa Pelicans. Sa kabilang banda, kailangang maging maingat ang Warriors sa pagprotekta ng bola. Kapag wala si Curry, mas nagiging kolektibo ang kanilang playmaking responsibilities. Ang kanilang mga guard at wing players ay kailangang gumawa ng tamang desisyon sa bawat possession. Ang disiplina sa execution at shot selection ay magiging susi upang hindi makakuha ng momentum ang Pelicans. Higit pa sa technical na aspeto, ang laban na ito ay may emosyonal na dimensyon. Para kay Murray, ito ang kanyang unang pagkakataon na muling makaramdam ng totoong game atmosphere matapos ang matagal na pagkawala. Ang bawat dribble, bawat depensa at bawat shot attempt ay magsisilbing patunay na muli siyang bahagi ng kompetisyon. Para sa Pelicans, ito ay maaaring magsilbing panibagong simula, isang pagkakataon na baguhin ang naratibo ng kanilang season. Para naman sa Golden State, ito ay pagkakataon upang patunayan na kaya nilang manalo kahit kulang sa star power. Ang mga ganitong laro ay mahalaga sa paghubog ng chemistry at kumpiyansa ng bench unit. Kung magtatagumpay sila sa isang hostile environment laban sa isang team na may emotional na boost, mas lalong titibay ang kanilang paniniwala sa sariling sistema. Sa mas malawak na perspektibo, ang pagbabalik ni DeJounte Murray ay isang paalala sa kahalagahan ng perseverance sa profesional na sports. Ang Achilles injury ay madalas na nagiging turning point sa career ng isang atleta. Ngunit sa pamamagitan ng tamang medikal na suporta, masusing rehabilitasyon at matatag na mentalidad, posible ang pagbabalik. Ang kanyang kwento ay maaaring magsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanyang mga kasamahan kundi pati na rin sa mga kabataang atleta na dumaraan sa sariling pagsubok. Sa huli, ang Warriors kontra Pelicans na laban ay higit pa sa simpleng talaan sa standings. Ito ay tagpo ng dalawang magkaibang sitwasyon, isang team na naghahangad na patatagin ang kanilang posisyon sa itaas at isang team na naghahanap ng pag-asa at bagong direksyon sa gitna ng isang mahirap na season. Ang pagbabalik ni Murray ay nagbibigay ng dagdag na lalim sa kwentong ito, isang kwento ng pagbawi, ng determinasyon, at ng walang sawang paghahangad na muling maabot ang pinakamataas na antas ng kompetisyon. Ano man ang maging resulta ng laro, malinaw na ang araw na ito ay magiging makabuluhan. Para sa Warriors, ito ay isa na namang hakbang patungo sa kanilang playoff aspirations. Para sa Pelicans, ito ay maaaring maging simula ng panibagong yugto. At para kay Murray, ito ay simbolo ng tagumpay laban sa adversity, isang pagbabalik na matagal hinintay at buong pusong ipinaglaban. Scoring on the other end, Zion will pick up the post up Jimmy on Alvarado. Cycle around, Pajemski.